Hello everyone! It's me, Nak, and of course, welcome back sa mga lagi nanonood and sa mga bago, hello. Nice to meet you. Again, hi, my name is Nak, and kamusta tayong lahat? Ayan siya. So, ito na nga. Ang reading natin ngayon is para sa mga nasaktan, nabigo, mga heartbroken in short. Ayan siya. And timeless reading to. So, pwede nyo siyang balik-balikan anytime na gusto nyo. Kahit 2050 pa yan. So, pwede nyo siyang balikan sa mga panahon na heartbroken kayo, ganyan. And feeling nyo naliligo kayo, lost, wherever. And alam mo yun, hindi mo na alam yung gagawin mo kasi nga sobrang nasasaktan at masakit na. Ganyan. And, of course, this is for all, so, instead na ang gagawin natin is per sign, per element tayo. So, kunyari, fire, so, andyan sila, Aries, Leo, ganyan, silang ganyan. Kasi, pare-parehas halos ng ugali per element eh. So, we're going to do that. Tapos, ano pa nga ba? From now on, moving forward, bago tayo mag-umpisa sa reading, I'll be giving you some top 5 things that you can do. In that way, mas masaya, may something na feeling ko naman makatulong sa inyo to be at least kahit pa paano may magawa aside from watching just the tarot reading, and I hope you will like it. So yes, ito na nga siya. So ayun nga, bago tayo mag-reading, mag-share ako ng top 5 self-care sa mga na dapat gawin ng mga heartbroken, mga nabigo, nasaktan, iniwan, niloko, ginost, ayan siya. Top 5. So, ngayon guys, pwede nyo gawin, disclaimer, pwede nyo pa rin gawin kung ano yung mga self-care na gusto nyo gawin. It's okay, ito lang yung parang top 5 na sabi ng ating card. Ito yung card na gagamit natin. Ayan. Self-Care Oracle, The Sacred Self-Oracle by Jill Pyle. And illustrations by Tatiana Vedenkina. Ayan siya. So, these are yung top 5 na dapat nyong gawin na self-care advice sa lifetime na ito. Ano ba ito? Nahulog. Hindi na naano itong mic ko. Ako dapat yung mag-adjust. Siyempre, bakit nga ba natin kailangan nitong self-care, Eme? Siyempre, di ba mabigat nga yung pakiramdam natin kasi heartbroken tayo, mga ganyang bagay. And, syempre, kailangan din naman nating alagaan ang sarili natin, right? So, sabi dito, take care of yourself so you can shine your soul's light. Alam mo, hindi naman pwedeng heartbroken ka na nga, hindi mo paalagaan yung sarili mo, which is, no. Pangit ka. So, kuha tayo ng cards. Top 5. So, ito na. Shuffle muna natin. This is for everyone, ha? Everyone. Okay. Top 5 self-care tips para sa mga heartbroken, nabigo, nasaktan, iniwan, niloko. Top number 5. Connect with Earth. So, yeah. Connect with Earth. So, ibig sabihin nito, kumonect ka sa Earth ng buhay ka pa, ha? Hindi yung sa ilalim ka ng Earth.
Ibig sabihin nito is, punta ka sa park, punta ka sa yung may mga puno, punta ka sa dagat, punta ka sa ilog, alam mo yung mga places na nature, yung ang gumawa is nature, hindi yung man-made ha, yung as in natural settings like dagat, forest, ilog, mga ganyan, yung dun ka mag-relax ka dyan. Kung gusto mong yumakap ng puno, go ahead, yumakap ka ng puno. Kailangan mo ng, parang sinasabi niya ng kailangan mo ng bakasyon. Diba? Bakasyon. Second, or number 4, abundance planning. Ayan. Ito, sinasabi kasi dito, hindi porke, kasi di ba meron tayong sinasabi na retail therapy. So yes, okay yung retail therapy, walang problema dun. But of course, you have to plan yung abundance mo din sa buhay. Hindi ka dapat puro ililista ko ng bibilhin mo, di ba? Hindi. Dapat you have to plan as well kung saan mo kukunin to, when are you going to buy this plano. Parang pinaplano mo lang yung mga, para siyang budgeting. It's just that, dadagdagan mo siya ng, hindi lang bills. Hindi lang, syempre, dadagdagan mo siya ng travel, which is sabi nga nitong, connect with the earth, sabi ni top 5 is travel, diba? So, you have to keep track of your finances. Hindi lang tayo puro gastos ng gastos, ipon-ipon din, ganyan. So, top 3, write a gratitude list. So, magsulat ka ng mga bagay-bagay that you are thankful for. Una na dyan is gising ka, buhay ka, at nagising ka ngayong araw na to at humihinga ka. So, yan. Number 1 na agad yun kung wala ka maisip. Number 2, ilista mo na ano ba? Kahit heartbroken ka, nakakakain ka. So, friends, that you have family na kausap ka, ganyan. Na kahit hindi mo makita yung mga friend mo, kunyari in person, at least they have time to message you, mga ganyan bagay-bagay. So, maglista ka, or you list all the things that you are grateful for. So, gratitude list. Ayan siya. Top 2. Ito kailangan natin to. Mapababae, mapalalaki. Beauty ritual. Hindi ito yung gagawa ka ng black magic na magsisindi ka ng kandila. Hindi. Beauty ritual is, this is just to make you feel, yung mga bagay-bagay na will make you beautiful. Tulad kunyari, sa babae, magpa-parlor, ganyan, manicure, pedicure, gupet, kulay, do it. Sa mga boys, kung gusto nyo gupet, ng mamahaling gupet, gusto nyo i-try yon, go ahead. Kasi, ang mahal ng barbero ng mga boys. As in, grabe. Feeling ko mas mahal pa sa barbero ng babae. Pero ayun, kayo, paganda, papogi, manicure, pedicure, gupet, whatever you need. Basta yung beauty nyo, ma-enhance, maging okay, paretoke. Tatangos kayo ng ilong, palagay kayo ng jawline, magpabawas kayo ng mga, ayan, mga ganyan, your beauty rituals. And of course, top 5, top 1, family. Family lang ang makakatulong sa inyo sa ganitong mga situation. If you have different kind of family. If tinuturing mo yung best friend mo na family, then yeah, family. So, they are the one that you need to talk to. You have to talk to. In that way, makapag-move on tayo ng mas mabilis. Although, syempre, may mga taong sobrang OA na nasaktan. Alam natin yan. Pero, kailangan nyo kasi ng kausap. So, aside from
loving, or I mean, aside from listing, writing whatever you feel sa journals nyo, if you're doing journals, I think you really also need to talk to someone. So, talk to your family, talk to your brother, your sister, your mother, your father. Yeah, talk to them. And they're the one who could actually help you move on, or help you at least ease the pain. Kahit kayo ay iniwan at sinaktan at diba? Nakakalungkot man, pero yeah. That is the reading, or the top 5 self-care na pwede niyong gawin when you are heartbroken. Sinaktan, iniwan. Sinaktan ka na nga, iniwan ka pa, natuyot ka pa. Ayan. So, yes. That's the top 5. So, ay, simple lang siya, pero malaking tulong actually, di ba, na para sa atin na medyo mabibigat ang damdamin. So, ay. So, yeah, sa mga gustong makinig ng tarot reading, stay tuned. And, of course, sa mga nandito sa YouTube, ito, mag-move, i-ano nyo na lang kung anong element yung sign nyo, nakalagay sa description. Kung fire, earth, water, or ano kayo, earth, and siya. And, of course, sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe naman kayo. And sa mga bago, please do support my page, or my channels, my social media pages, at Nak Martin. Pa-follow, pa-subscribe. And, yes. Ngayon, let's deep dive, of course, sa tarot reading. O, meron pa rin tayong free will, okay? May free will pa rin tayo if you want to do whatever the card says o hindi. Nasa inyo po yan. Alright? And, nako, gabay lamang ang ating readings. Okay, gabay lang siya. Huwag niyo akong sisihin. And, yeah, so, tara, let's get started sa ating reading now. Gagamitin natin yung Modern Love Tarot, since it's about heartbroken. Modern Love Tarot. Ayan siya. Palit tayo ng screen, so see you there. Okay, ayan. So, syempre, naguguluhan pa rin tayo kung paano natin naayusin ulit itong video na to. But, so, elements na titignan natin is fire, water, earth, and air. So, first is, let's start with the elements of fire, which are Aries, Leo, and Sagittarius. So, itong mga signs na to, they have a strong emotion, enthusiastic, and passionate, temperamental, achiever, and they are also interesting. Ayan, pak, diba? So, ano ba yung dapat natin gawin sa mga heartbroken na Aries, Leo, and Sagittarius? Ano ba dapat yung mga kailangan nating marinig? Mga bagay na dapat nating gawin bukod dun sa self-care kanina. Tingnan natin. So, sa mga may fire element. Ayan. Let's see. Okay, in the past, sa mga may fire signs, actually, parang pinagawayan nyo is about something new na nangyari sa lifetime na to, which is that involves money or something abundance. Something na pwede nyong mahawakan, mga ganyang bagay-bagay. It can be hard, I'm so sorry to say, pwedeng dahil siguro nabuntis si ate girl, kaya siya iniwan ng lalaki, pwedeng ganun. Or pwedeng ang pinag-awayan nyo is money. May naging problema regarding sa pera. Diba? And, yan yung reason kung bakit kayo naghiwalay. Diba? May mga bagay-bagay na hindi nyo talaga
Hay nako. Basta ang pinagawa niyo is something new sa relationship niyo na parang never niyo pa na-experience together. So, this is something new na gagastusan niyo or something new na parang you have to spend time, effort, and everything. But, malaki din yung possibilities nito na naiwan ka dahil may nabuo sa iyong sinapupunan or yeah, kasi nga, the reason why, pwedeng nalugi ka or pwedeng meron kang business na ginawa and then hindi, alam mo, yung unti-unting nalulugi and your partner don't want that anymore, kaya iniwan ka niya. So, ngayon, ang gagawin mo is, ang ngayong lifetime, so I have the Chariot and the Ace of Wands. So, ibig sabihin ng Chariot, ate, kuya, is, whatever is happening sa buhay mo ngayon, wag mong tambayan yung problema. Okay? Tumayo ka, maglakad ka, mag-isip ka ng mga bagay-bagay na ikakabuti mo, ikakaganda ng buhay mo. Tipong yung hindi lalo mong ikakasira. Hindi ganoon. Maglakad ka, travel, para makapag-unwind ka. Kasi, kung tatambayan mo ang problema, ikaw lang din ang kawawa. Right? So, isip ka ng mga bagay, gawa ka ng bagong hobby, ano mo yun? Date, pwede ka naman makipag-date Date sa iba, ganyan. Pag nabuntis naman, I don't know. Maybe you should decide. That's your choice. Again, free will mo kung anong gusto mong gawin. Although, dito nga sa Pilipinas, it's not legal, but still, it's your body. It's your choice. Sino ba naman kami to judge you? Right? So, no judgment here. Okay. Sa future, ang ganda naman. Sa future, para sa mga fire elements, don't worry kasi mahanap din yung para sa inyo. Darating at darating din yung para sa inyo. And this time, itong darating na to is someone that you... ito na yung mga tipong nasa, ito na yung tipong tao na sa tingin mo is better for your mental health, better mas better para sa mental health mo, hindi tulad nung ginawa ng ex mo na iniwan ka. Mas mature, someone who's more ready to be with you. Ayan. So, mas ready to face life with you. At kung if ever, let's say na binuo mo si baby girl, baby boy, he will help you to raise the kid. Ayan siya. Kasi medyo mas mature nga itong mahanap mo na to in this lifetime. Right? So, kuha lang tayo ng message ng universe sa atin para sa lifetime na to. Dahil nga tayo ay heartbroken. Ito. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. So, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-focus sa problema, huwag niyong tatambayan yung problema kasi the more na tatambayan nyo, the more kayong may stress, the more kayong drain, the more kayong masasaktan yung puso nyo, Diyos ko. The more kayong, masama pa nga nito, baka magkaroon kayo ng hindi magandang thoughts. Okay, so you have to create your reality. You have to move on. Kailangan nyo mag-move on at i-manifest yung pag-move on na yan. And also, when I lean toward love, I am led. So, lean toward love. Sa future, kasi nga, love. Diba? Darating at darating para sa inyo. And of course, energy flows where my intention goes. O, parang pare-parehas yung meaning, yung message sa inyo. Kasi nga, wag nyong tambayan ang problema. Kasi kung yung energy nyo is nakafocus kayo sa problem na heartbroken kayo, then I'm so sorry.
Right? I'm so sorry. Mm. So, ikalma ng mga fire signs which are ben, fire signs, ikalma nyo. And they are the Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? So, yan. Para sa mga may fire energy. Ayan. Okay, so din naman tayo sa mga water energy. So water energy, yan ang Pisces, Cancer, Scorpio. Sila yung mga refreshing feelings, charming, mysterious, private, sensitive, at medyo emotional. So Pisces, Cancer, and Scorpio. So, Scorpio? Emotional, yes. Emotional ng mga Scorpio. Kala nyo lang. Strong, pero nandun sila sa water sign. Ay, nako. So, Pisces, Cancer, and Scorpio. Past, present, future. Kung bakit tayo heartbroken. Ay, ay. Okay. Actually, meron tayong Tower and Four of Pentacles. Ito, actually, sobrang, kasi nga dramatic ang, sorry, tawa ko. Hindi sa tinatawanan kayo, pero dramatic kasi itong mga signs na to. So, since it's a dramatic sign, ito yung mga medyo, mga sensitive type, mga sensitive. Naramdaman nyo na itong heartbreak na to, ito yung OA, pinaka-OA sa lahat, na tipong nabago ang mundo nyo dahil sa relationship na to. Pwedeng most of you are already married, some of you are into, may mga anak na, ayan. Or yung talagang deep na relationship na talaga. So, it is really, ito yung tipo ng feeling na wasak ang puso ni Nasty Mac. Ayan. So, as in, literal na wasak. Diba? Wasak na wasak ang mga bagay-bagay. And, ang masakit pa is, ang masakit pa nito, etong inaalagaan mo na pamilya mo, is parang, family din, siguro ang sumira. Kaibigan, best friend, someone you know, kaibigan ni kuya, kaibigan ni ate, na akala mo ay kaibigan lamang, pero hindi pala. Right? Pwede din na ang reason kung bakit kayo naghiwalay is your family, magulang, parents. So, most case scenario ng mga relationship is yung mga nakadikit pa sa mga magulang. It can be one of the reasons. Ay, so sad. Okay, so ano nga ba yung dapat ano ba yung mga nangyayari ngayon naman sa present time? Okay, present time is, ano nangyayari sa'yo ngayon? Actually, ngayon parang the best advice for you is do hard work. Pwedeng if may chance pa to fix the relationship, try mo yung gawin or i-try nyo ng part na i-try mo, i-push mo lang na kung kaya mong gawin mo. But if not, kung wala na talagang pag-asa, then you have to be by yourself. Ikaw na ang magiging nanay, tatay ng anak nyo. You have to work. Focus on being a good mom or dad dito sa anak nyo. Focus on being a good or great person, parent.
take care of yourself. Ayan. And pwedeng some of you have work, business. Yeah, just work on it. And ang pinaka-importante is mahalin mo din yung sarili mo. That's the best advice that the card is telling me. Love yourself, love your kids, love whoever is loving you. Kasi may darating. Or baka nga may nagpaparamdam na as of the moment. Present naman. Hierophant and 9 of Cups. Ayan. Okay, so for in the future, wag ka na lang basta-bastang papasok sa isang relationship na kung ang reason kung bakit kayo naghiwalay is yung parents mo, kunyari lang naman. Wag ka nang papasok sa isang relationship na sa tingin mo ayaw talaga nila. Kasi kung ayaw nila, tas nakatira ka dyan sa bahay nyo, wala kang magagawa, ayaw talaga nila. Diba? Unless ipakita mo na mali sila, unless na etong bago mong partner is hindi lasinggera, hindi party girl, hindi party boy, diba? Working hard. Ipakita mo na happy kayo, hindi yung sasabihin mo lahat na kung may problema kayo ng partner mo, sasabihin mo kila parent na nag-away na naman kami ni ganito, ganyan. No, diba? Don't share na lang kung ayaw mong makialam ang mga taong to sa relationship nyo, then, wag mo din namang ikwento or wag nyo ikwento sa kanila yung mga bagay-bagay na pinag-aawayan nyo. Kasi if you're giving them a story about your relationship, giving them the problem of your relationship, ikikwento mo lahat at siniraan mo na si jowa mo, it's like you are giving them karapatan na manghimasok sa relationship na to. Okay? So, ayun, sa mga may water signs. Ay, nako kayo. Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayan. Alam niyo yun, kung ayaw nyo may makialam sa relationship niyo in the future, edi, wag nyo sabihin sa ibang tao yung mga problems nyo in the relationship. Pwede nyo ikwento yung mga wins ng relationship nyo, but don't ever tell anyone the problem sa relationship nyo. Kasi nga, pag sinabi mo, kwento mo lahat ng pangit na ugali ng partner mo, kwento mo yung mga nangyari, siyempre, mag-react naman kami, right? Mag-react kami, nakikinig, bibigay kami ng advice, makikialam kami, galit na rin kami sa partner mo. Ganyan bagay. So, it's like you're opening the floor for everyone to dance. So, diba? Parang ganyan. Okay. Ano nga ba yung sabi sa'yo ng universe? Sabi ng universe has my back is happiness is my birthright. So, always be happy. Kay karapatan mong maging masaya. Okay? Karapatan mong maging masaya. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided to the light. So, accept the love of the universe and whatever lessons na ibibigay sa'yo ni universe, accept it kasi nga, whatever lessons that you are getting in this relationship na sobrang masakit, those are actually lessons for you to learn kasi hanggang hindi mo nalalearn yung lesson na to, ulit lamang hanggang matuto ka, hanggang mauntog ka, at matanggal ang helmet mo. Okay? And of course, again, sabi ko nga, don't tell anyone yung mga problema nyo because your vibes are actually speaking louder than your words. So, ayan siya. So, yan ang para sa mga water signs na Cancer, Pisces, and Scorpio. Ayan siya. So, move naman tayo sa isa pang sign, which is
earth signs. Ito yung mga Taurus, Virgo, and Capricorn. Sila yung mga dependable, grounded, reliable, materialistic, loyal, and of course, practical. So again, this is for the earth signs. Taurus, Virgo, and Capricorn, they are dependable, grounded, reliable, materialistic, loyal, and practical. Taray, parang napaka-perfect na mga tao. So, past, present, future. Parang past, bakit? Present, anong nangyayari ngayon? And, of course, advice for the future. So, earth signs. Let's see. Ay, naku. Ayan. Ay, ano ba yan? Okay, let's see. Problem. Family agad. Present and future. Okay. Reason kung bakit. I have Page of Swords and Two of Cups. It's like mula nung nagkaanak kasi kayo, yung, kasi nakabaliktad to kanina eh, yung love nyo sa isa't isa wala na. Parang napunta na lang lahat sa bata. Which is the reason bakit ka iniwan siguro ng partner mo because wala ka ng time sa kanya. Since, I know, mahirap magkaanak. Tama naman yun. May anak din naman ako. And, syempre, pag nagkaanak kasi tayo, parang lahat ng time natin is napupunta na sa anak natin eh. Minsan nakakalimutan na natin na we need to take care of our husbands or wife as well. And minsan nakakalimutan. Ang pangit kasi dito, if you're giving all your time sa anak mo, minsan you're also forgetting about yourself. So, ito na yung time na losyang ka na, mukha ka ng ewan, di ba? Or pwede din ito yung mga iniwan kasi nagkaroon ng side chick tapos yung side chick na buntis at kailangan panagutan. Ayan. It's about something bago. Bata. It involves bata in this relationship. That's why naghiwalay. So it involves bata. Bakit naman bata? Porque, yeah, yun yung na-feel ko. Sorry kayo. Bahala. Ako yung nag-read, hindi kayo. So, yeah, something, the reason of these heart is about, or this relationship na nasira is because of bata. Pwedeng bata na anak. Pwedeng mas bata yung pinalit sa'yo. So, we have a lot of word about bata. Pwedeng dahil nagkaanak kayo, nagwala na kayong time sa isa't isa. Kasi nandun na lang sa bata yung time. So, something about bata. Mas bata sa'yo. Immature, let's say. At wag naman sana dahil sa anak, right? Yun yung parang pinakamasakit, mahirap. But, ayan, hindi tayo magagawa. Minsan pa nga, sa case na to, most of you are already married. Ayan siya. Most not all, pero most of you are married na na-establish na yung relationship. Or something that you already have a contract ito sa relationship na to, which is really harder. Mas harder siya. Mas masakit. Kasi yung relationship nyo talagang stabilized na. Now, ngayon, alam nyo, I don't know, but since ito yung mga signs na talagang almost perfect signs, diba? In the present, you're already in the process of divorce, annulment, and you're just waiting for the judgment. So, parang napaka-straightforward niya sa present na you are just waiting for the judgment regarding sa annulment or divorce. Kasi I think itong relationship na to is actually, or itong reading na to is actually for those medyo kasal na.
or something that you are bind with a contract with. I'm not sure if you are bind with a contract. If may ibang bind ng relationship, yung may mga contract aside from marriage, but this is something na this relation have a contract, something like that, na ewan ko kung anong klaseng contract ginawa nyo, contract to the devil. Ganyan, binag-bind kayo sa mangkukulam, ganyan bagay. But, this is a relationship na legal, and you are already in the process of separation talaga, which is, ito nga, you're just waiting for the judgment of, ay nga, yung certification na this marriage is annulled, or this marriage never happened, or divorce na nga siya. Ayan siya. And in the future, ayan. Syempre, pag nakuha mo yung judgment, 'di ba? In the future, yeah, you will be sad. May part of you that will die. Part of you will die. Part of you will be sad. But it's a win. It's still a win-win situation. Syempre, tao lang tayo, 'di ba? Masasaktan at masasaktan tayo. Kasi nga, sayang naman din talaga yung relationship. But, this is actually what we need in this lifetime, na ma-feel, maramdaman, that whatever situation or whatever the result is, it may kill something within us, and something within us, but it's a win. Don't ever forget that. Things are happening for a reason. And hindi tayo ipupush in the future or in the universe sa ganung result kapag hindi natin kailangan. So, okay, lessons or message from the universe para sa mga earth signs. So, this is for Taurus, Virgo, and Capricorn. Obstacles or detours in the right direction. Diba, kasasabi ko nga lang, nangyayari ang mga bagay-bagay na to kasi kailangan mangyari at kailangan mong matuto. Alright. Second is, the moment I realign with love, clear direction is presented to me. It doesn't say na mag-focus ka sa pag-ibig, no. Pag-ibig sa iba, hindi. The moment you realign yourself, na even though with these problems na meron tayo, but you still choose to love yourself, love your kids, love your family, it will still give you a clear direction sa kung ano man yung nais ibigay sa'yo ng universe. And when I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Don't lose hope, and huwag mawawalan ng faith sa whoever you are praising. Kunyari si God, si Allah, si Buddha. So, don't lose faith. Just pray, and everything will be okay. Okay? So, yan ang para sa ating mga earth signs na Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, sa ating last sign, these are the air signs. O, diba? Air signs. So, ito ang mga Aquarius, Gemini, and Libra. Powerful, creative, fun, idea, adventurous, and exciting. So, Aquarius, Gemini, and Libra, ito yung mga taong malalakas, powerful, creative. They are fun to be with. They love adventure. They have crazy ideas, exciting ideas. Ayan. So, air signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Let's see. Kaloka. Hindi ko alam kung pagsasamahin ko to sa isang video lang o paghiwa-hiwalayin ko. I'm not sure. Bahala na. May ay, nako. Adi, sasalita ako dito. Mag-isa ko kanina pa. Parang I'm just saying out loud. Okay. Past. Oh, okay. Present.
And future. Ano ba yan? Okay. Past. Bakit kayo naghiwalay? It's because hindi na masaya ang yung relationship. Hindi na I have Queen of Pentacles and Page of Cups. Hindi na exciting yung relationship kasi nakilala nila kayo na exciting. But then, towards going to or having this relationship, parang boring na. Bored na sila sa'yo. Kasi they met you as, exciting na tao. They met you as palaban na tao, creative, ayan. Parang perfect na tao kasi you're the one who just goes in the flow, ganyan. But, parang habang tumatagal yung relationship nyo, parang nagiging boring ka na. They can see na the real you. Maybe, something na masyado ka na sigurong seryoso sa buhay. So, that's the reason why ayaw na nila. Naboringan na sila sa'yo. Hindi ka na tulad nung nakilala nila dati na let's say laging gala ng gala. Ngayon parang you just rather stay home. Mga ganyang bagay. Or before you're party girl ka, party boy, but now parang bahay na lang. Parang boring ka na. Bored na sila sa'yo. Sawa na. So yun yung reason kung bakit nasira yung relationship na to. The adventure is not there anymore. The excitement is not there anymore. Ayaw na nila. Bored na sila. That's the reason why. This time, syempre, we have the Judgment and the iyak-iyak girl, which is 5 of Cups. Of course, present, masakit ate. Uya, umiiyak-iyak-iyak kayo ngayon. Iyak-iyak-iyak. Hot too. O, diba? Medyo masakit sa inyo yung mga bagay-bagay na to. But, the thing is, you are still on the process of, ang tawag dito, thinking. Parang, will I go back? Or, will I not go back? Parang, tanggapin ko ba siya ulit? And make a move para maging okay tong relationship na to. This is what you're thinking right now eh. What are the things that I can do? Sabi niya, to let him come back. Parang sa mga babae to. Anong gagawin ko para bumalik siya? Pwede din sa lalaki pala. Kasi may feminine energy naman na yung most of the boys. So, ano yung mga dapat kong gawin para bumalik siya? Ano yung mga dapat kong gawin sa sarili ko? Ano yung mga dapat kong isipin? Mga ganyang bagay. Mag-hack-to ba ako? Hack-to? Mga ganyan. Magaganon ba ako? In that way, bumalik siya. Diba? Ano ba mga gagawin ko? Diba parang, will I accept him? Accept her again? Kahit na, at willing akong i-change again yung buhay ko, willing akong bumalik sa kung anong meron ako in the past. Diba? Mga ganyan bagay-bagay. But it's still up to you. Kung tatanggapin mo, go. Kung hindi, why not? Right? Kung let go, let go. If you, kasi hindi na ano yung energy nyo eh. Hindi na pantay. Parang yung energy niya energy mo, low na. Hindi na kayo pantay. But, kunyari, settle tong relationship na to, I don't wanna say naman na in the future, pangit ang mangyayari. But then again, this is a free will. I have the divorce today. 10 of Swords and 6 of Cups. So, in the future kasi, if ever this relationship will still be, kung talagang kayo pa rin talaga at pinilit nyo at yun yung judgment mo, then hiwalay pa din ang mangyayari. Still, whatever you do, hiwalay pa din. If you choose naman to let go, hayaan na natin siya, ganyan, is to help you love yourself.
It will help you to love yourself. Self-love ang drama mo, kumare. So, it's either yourself or sige, saktan mo ulit ako and I will accept yung sakit na yan. So, sige, magbalikan tayo. But then again, masasaktan ka din bandang huli. So, let's go to the message from the universe. Okay. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. So, kaya nga sabi ni universe, hindi na kayo para sa isa't isa, tapos ipipilit mo pa rin yung sarili mo, diba? So, lalo magiging dark yan. But if talagang sinabi ni universe na no, hindi para kayo sa isa't isa and you follow that, di may enlighten ka. Diba? May kita mo yung sarili mo. Mamahalin mo yung sarili mo. Diba? And loving yourself or the presence of love sa sarili mo will always cast out your fear. So, kahit ano pa yung takot na yan na nararamdaman mo, as long as mahal mo at may presence ng love sa sarili mo, kasi hindi mo na nga nakikita yung pag hindi mo na minamahal yung sarili mo kasi lahat ng love na sa partner mo na kaisip mo. So, if you love yourself, lahat ng takot na meron ka mawawala yan. What if hindi na ako makahanap ng iba? No, girl. Love yourself. Yung iba is yourself. Okay? Kainis ka. Okay. Obstacles or detours in the right direction. Tulad nga ng sabi ko kanina dun sa ibang sign, element. Alam nyo, kaya tayo nagkakaroon ng problema. Kasi, meron tayong mga bagay-bagay na kailangan matutunan. Na hanggang hindi natin natututunan yung lesson na yan, paulit-ulit at paulit-ulit lamang ang sistema. Okay? Paulit-ulit lang. When I lean toward love, I am led. So, love yourself. Lean to yourself. And the more you love yourself, the people will see na you are full of love. Loving yourself is like a gayuma kasi mga friends. Hindi mo na kailangan ng mga gayuma na binibenta dyan sa tabi-tabi. If you love yourself, overflowing ka ng pagmamahal sa sarili mo. Yung love na yun na share sa mga tao sa paligid mo at dun sila nagagayuma kung gaano mo kamahal yung sarili mo. So, the more na nagpapakalosyang ka dyan, kahit ikaw yung pinakamaganda, let's say nung high school kayo, ikaw yung pinakamaganda, pero hindi mo mahal yung sarili mo ngayon, ang losyang-losyang mo na ngayon, wala, diba? Sasabihin lang ng tao, ay, ang ganda niyan dati. Nangyari, mga ganyan bagay. But if you love yourself, kahit ang dami mong problema, after ng problema, glow up, diba? Glow up ka. And of course, the last message for you is, when I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Ang ganda nito. When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. You see? Maniwala kayo and everything will be real. So, that's the reading for all the elements. Ayan, ayusin natin yung camp. So, again guys, don't forget to love yourself sa lahat ng signs. Don't forget to love yourself. And don't forget the top 5 na binigay natin kanina na self-care that will help you. And please, 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 please do consider subscribing sa mga nakikinig sa mga bago. And please do follow my pages, Instagram, and Facebook, Twitter X, and TikTok, Nak Martin, at Nak Martin, and also yung isang page ko which is I am Nak Martin Tarot. And if you want na makita kung ano yung totoong ako, normal na taong ako, you can go to Nak Martin, at Nak Martin sa socials ko. But if you are interested lang naman sa mga reading, then you can go to I am Nak Martin Tarot. Ayan. So, kung gusto nyo lang makimarites sa buhay ko, dun sa Nak Martin. Pero pagka gusto nyo lang ng cards, I am Nak Martin Tarot. Ayan.
follow, subscribe. I love you all. See you sa next reading natin. And I hope I can do a monthly reading soon. Ayan. So, again, thank you so much. I love you all. Bye-bye.